Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo dyan? Okay, so ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. Ang pag-usapan natin ngayon, ay by the way, nais nating i-congratulate ang administration ng ating mahal na Pangulo dahil sa wakas, naayos na rin itong Kamuning Footbridge at busway station. Alam ninyo, nakakatawa itong tulay na ipinatayo panahon ng Duterte administration na parang piso na lang o di kaya ay 10 piso makarating ka na sa langit-langitan ng kababalaghan. Isipin mo, 500 steps na footbridge ang ginawa panahon ng Duterte administration. Paano na lang ang mga kabataan, person with disability, mga senior citizen? Kaya alam mo, sa totoo lang, mapapahamura ka talaga kapag isipin mo na ito na ba ang pinaka the best na na infrastructure thinking ng mga gumawa ng Kamuning Footbridge na yan panahon ng Duterte administration, na hindi na po yan siya footbridge kundi bundok na talaga. Tsaka kung payat na payat ka, tapos butot balat ka na lang, aakyat ka doon, at malakas ang hangin, mapalid ka. Makarating ka talaga ng Mount Canlaon at saka ng Mount Pinatubo at saka Bulkang Mayon. Kaya nga nakakatawa nung nakita ko to, parang hindi naman to tulay. No? Parang lugar naman yun na pwede magrendibo ang buhay at kamatayan. Kasi delikado, napakataas. Hindi po footbridge yun, kundi yun po ay isang bundok. So, ang magandang nangyari, napansin ito ng ating mahal na Pangulo, ng Department of Public Works and Highway. Kaya po, in-inspection po ng ating mahal na Pangulo itong new Kamuning Footbridge at busway station. So, napag-alaman natin na from 500 steps, parang pwede ngang 0 steps na lang. Dahil meron pong elevator. Ay, nako. Sinasabi ko nga sa inyo. So, alam nyo, kapag gumawa ka ng infrastructure projects, dapat nakafocus siya sa tinatawag na care and at the same time, speed. Dapat mag-triangulate ka at saka mag-brainstorming kayo. Sino ba yung makabenepisyo nito? Imbis na makabenepisyo, sakripisyo ang nangyari. Kay panahon ng Duterte administration, isipin mo naman, galangit talaga ang taas. Sabi naman ng iba dyan ng mga DDS, grabe ka naman sir, kapag parang unrealistic description naman yan. Totoo naman kasi. Sino bang nakaisip na engineer at saka architect na ganun ang nag-design? Pero, ang maganda ngayon is, pinukusa na ng ating mahal na Pangulo ang care and at the same time, speed. Madali na siya, no? Kung baga, naawa sa kalagayan ng mga tumatawid. Araw-araw may mga senior citizen dyan, may mga kabataan, may mga person with disability. So kapag ganun kataas ang footbridge, sino pa? Mamatay na sa kahingal-hingal. Gadliwal ang dila mo kung sa Ilonggo pa, bago ka makarating doon sa taas, tapos bababa ka, mahulog ka pa, patay ka talaga. Kaya nga kumakalat ang mga video na yun no? Ilang milyon kaya yan. Pero ngayon, inayos na para po sa kapakanan ng mga tumatawid, ng mga pasahero. Pwede na silang hindi mag-steps kasi pwede na silang magsakay sa elevator. So, at alam nyo, 4 months ang construction. Okay? Dugtong pa sa subway or sa may bus station. Napakaganda talaga. Promise, pag makita ninyo, no? Marami namang mga kumakalat na mga larawan dyan, na mga picture dyan. Kasi nga, ginawa po iyon, mas lalong pinaganda dahil iniisip ang kapakanan ng mga tumatawid. Kaya naman pala,
Okay? Pwede naman pala nating mabilisan na walang korupsyon kapag may pakialam ka talaga sa mga gumagamit. Parang panahon ng Duterte administration, wala silang pakialam sa mga gumagamit eh. Hindi nila isinaalang-alang na may tatawid na mga kabataan, mga estudyante, person with disability. Kung person with disability ka, hihingalin ka, mahihirapan ka. Ako siguro hindi ko talaga kaya. Isipin mo pataas, tapos overlooking ang mga saksahan sa baba. Pag malakas ang hangin, di puga, mahulog ka talaga. So next time, tularan nyo tong Marcos administration. No? Kapag gumawa kayo ng mga infrastructure, katulad niyan, mga footbridge, simple lang naman yan. Makipag-coordinate at planuhin ang dapat planuhin. Kahit mabilis ang pagkakagawa, pero sigurado naman. Correct? So, kailangan pakialaman talaga natin yung welfare ng mga tumatawid dyan, yung mga gumagamit. No? Huwag gumawa na patamad-tamad. Di ba? Huwag gawing bobo at saka huwag gawang walang pakialam. Correct? So, dapat, katulad niyan, kasi footbridge yan, magbi-visualize ka na kung sino yung mga beneficiary. Siyempre, mga commuters. Gaya nga ng sinabi ko sa una ko ng mga statement, may mga kabataan, may mga senior citizen, may mga person with disability na talagang sigurado gagamit po ng footbridge na yan. Para hindi po sila makatawid na baka mamaya, simba ko lang, masagasaan pa sila para iwas disgrasya. Pero yung pinatayo kasi na kamuning footbridge, hindi man lang inayos nung nakaraang administration. Kaya nga napupuna ng tao Kung ako man, di ako tatawid talaga doon. Ang taas talaga. But because pinag-isipan ng proyekto, inayos, visualize, nakipag-coordinate, kaya pong mabilis pero pulido na mga proyekto ng ating gobyerno. So, ganito po ang bagong Pilipinas. Ganito po mag-alaga ang Marcos administration. Isinaalang-alang ang karapatan ng mga commuters na araw-araw gumagamit ng bus station at ng footbridge na yan para maiwasan po ang disgrasya. So yan po ang pamumuno na kung saan may care, may malasakit. Yan ang tunay na malasakit. Ganon ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tingnan mo, in-inspeksyon nila yung new Kamuning Footbridge at saka busway station, napakaganda. Yun bang kahit mainit, for example, ma-inspired ka dahil po hindi ka na maiinitan. Tuloy-tuloy yung lakad mo, iwas ka pa sa disgrasya dahil wala kang makakasalubong ng mga sasakyan. Akyat ka na ng konti, lalakad ka, tuloy-tuloy po, no, hanggang sa makarating ka sa iyong paroroonan. So dapat magiging silbing leksyon yan sa mga architect at saka sa mga engineer. Kapag mayroon kayong mga government projects, dapat i-insist ninyo kung ano yung mabuti. Hindi na puro na lang kayo profit, puro na lang advantage sa part ninyo. Pero yung mga gumagamit, madisgrasya naman. Ang taas-taas kasi talaga, parang abot hanggang langit, no? Sino pang puntahan mo doon? Malulula ka talaga, lalong-lalo na kapag may fear of height ka. Salos hindi ka talaga aakyat. Kasi 500 plus steps Ngayon, pwede mo na siyang, sakay ka lang ng elevator, maya-maya, nandoon ka na. And then, lakad ka lang ng konti, dugtong po talaga siya sa busway station. Napakaganda ng planong, hindi mataas, katamtaman lang, at very secured, dahil po parang may mga naka-seclude ka doon, parang box siya, na makita mo rin siyempre sa ilalim, pero hindi katulad noon na, naku, parang mga tubular na mga pinagkakabit-kabit. No? Ganon ang leader na mayroon pong malasakit sa mga kanyang mga subordinate, sa kanyang mga mamamayan. No? Gumawa ng proyekto, isinaalang-alang ang kapakanan ng taong bayan na benepisyaryo ng ganyang klaseng mga proyekto. So, care and at the same time, speed. Yan po ang focus ng bawat project na ginagawa ng gobyerno. Wala naman siguro inspection yung
yung Mount Kamuning na yun eh. Ginoo ko Lord Santissima Trinidad. Bukid talaga. Hihingalin ka, makarating ka doon. Malas mo lang kapag halimbawa malakas ang hangin. Tapos payat ka. Naku, Ginoo ko. Baka doon ka sa bundok, ibok-ibok. At saka bundok, ararat, pulutin. So once again, congratulations sa ating mahal na Pangulo, sa ating First Lady, syempre sa ating Department of Public Works and Highway Secretary, because na tingnan at naipakita sa taong bayan na pwedeng gumawa ng mabilisang proyekto pero pulido at hindi agrabyado ang taong bayan. Hanggang sa muli, don't forget to click, share, and subscribe. Ang inyong lingkod, munting tinig ng ordinaryong Filipino. Have a nice day and God bless everyone. Bye-bye!